Tumungo siya habang habol ang tiyahin na noon ay kasalukuyang naglalakad sa gilid ng kalsada. Pansin niya na may bitbit itong isang bayong sa kaliwang kamay. Mukhang patungo ito sa palengke noong umagang iyon. Mabuti na lamang at nakita niya ito bago pa siya dumiretso sa bahay nito, kundi ay hindi na niya sana ito naabutan. "Oh, Amanda, kamusta?" Tanong nito na huminto nang makita ang babae. "Ito po, balisa na naman. May sakit na naman po kasi si Tutoy. Nagkataong 3 araw nang walang pasok si Ricardo kaya gipit po kami ngayon. Pwede niyo po ba akong pautangin? Kahit pangbili lang po ng gamot." Walang paligoy-ligoy niyang saad. Bagamat may hiyang nararamdaman ay kinapala na lamang niya ang mukha. "Nako, paano ba yan? Nakabudget na ang pera na para sa ulam namin ngayong buong maghapon. Wala akong maipapahiram sa'yo." Saad naman ito na tila bigla ng problema rin. Nailaglag niya mga balikat sa narinig. Paano ba ito? At kailangan niyang makadilihensya ng pambili ng gamot dahil ayaw na niyang tumaas pa ang lagnat ng anak sa kadahilanang sa tuwing nangyayari iyon ay kinukumpulsyon ito. "Nasaan bang asawa mo? Papuntahin mo sa palengke. Nabanggit kasi ng kumari ko noong isang araw na nangangailangan siya ng kargador. Baka pwede niyang pasukan iyon habang wala pa siyang trabaho." Sugestyon nito. "Ay nako, tiya. Ayun, hanggang ngayon tulog pa rin. Lasing ho kasing umuwi kagabi." Sagot niya naman. "Ano ba yan si Ricardo? Wala na nga kayong pera, may gana pa siyang magiinom." Hindi na lang din siya sumagot. Paano'y parehas lang sila ng reaksyon ng tiyahin tungkol sa pagiging responsable ng asawa at hindi niya ito kailanman kinonsinti. Ang totoo ay iyon ang palagi nilang pinag-aawayan. Katiting na nga lang ang perang inaakyat nito sa bahay nila, nagtatabi pa talaga ito para makapag-ambag sa pangbili ng alak sa tuwing nakikipagkita sa mga kaibigan. Minsan nga ay gusto niya na itong layasan. May mas malasakit pa kasi ito sa mga kabarkada kaysa sa kanila na sarili naman itong pamilya. Kung sana'y pwede na siyang bumalik sa pagiging isang sales lady na naging trabaho niya dati para lang matustusan ang mga pangangailangan nila, ay ginawa na niya. Kaya lang ay masyadong maliit pa ang anak. Pero sa kabila noon ay pilit pa rin siyang dumidiskarte. Paminsan-minsan ay sumasideline siya sa pagiging on-call labandera. Nagkataon lang na walang nagpapalaba noong araw na yun. Napapailing lang naman ang tiyahin sa kaawa-awang itsura niya. Gusto man itong tumulong ay wala rin itong maipahiram na pera. Nang maya-maya pa ay biglang tumunog ang telepono nito. Kinuha nito iyon at binasa ang text messages na katatanggap lamang. "Ito, tamang-tama. Si Kagawad naghahanap ng maglilinis ng bahay niya. Baka gusto mo." Alok nito sa pamangkin. "Hindi ako po pwede ngayong araw dahil walang magbabantay sa tiyuhin mo. Nirarayuma kasi at hindi makalakad." Dugtong pa nitong saad. "Ay sige ho, ako na lang po muna, tiya. Kailangan ko lang po talaga ng pera." Bigla nabuhayan naman ang loob niya sa narinig. "O sige, ipapaalam ko lang sa kanya na ikaw ang pupunta. Mabait naman yun si Kagawad. Maganda rin ang pasahod basta ayusin mo lang ang trabaho mo." Abiso nito. "O sige po." Tango niya. "Ngayon na po ba?" Sunod niya pang tanong. "Oo, ngayon na. I-text ko na lang sa'yo ang address. Madali lang naman hanapin ang bahay niya. Walking distance lang din galing sa palengke." Paliwanag pa nito. "Sige po, maraming salamat po, tiya ha. Malaking tulong po ito sa amin." Sinsero niyang saad. Sandali pa sila nagkausap ng tiyahin at nang matapos ay pumara na ito ng tricycle. Samantalang siya naman ay dali-daling bumalik sa bahay para makapagpalit ng damit. "Ricardo, aalis muna ako. Mangdidilihensya lang at wala na tayong pang-ulam mamayang gabi." Saad niya habang tinatali ang buhok. "Huy!" Tapik niya sa balikat ng lalaki na 9:00 na ay nakahilata pa rin sa higaan. "Bantayan mo si Tutoy ha. Pakainin mo at painumin ng gamot.
May lagnat na naman ang bata. Nasa ibabaw ng lamesa ang gamot niya. Huwag mong kakalimutan. Saad niya na ang tinutukoy ay ang katiting na likidong natitira sa maliit na botelya na nasa ibabaw ng lamesa. Last dosage na iyon. Ang totoo ay pinaghati niya ang isang dose para lang may mainom ang bata maya-maya. Umungon lang ang lalaki na wariba ay naiinis pa sa pagtapik ng asawa kung kaya umiba ng pwesto ng pagkakahiga. Pinuntahan niya naman ang 2 taong gulang na bata na himbing rin sa pagkakatulog sa loob ng crib. Sinalat niya ang noo nito. Nakahinga siya ng maluwag nang maramdamang bumaba na ng konti ang init ng katawan ni Tutoy. Marahil ay tumalab na ang gamot na ipinainom niya dito kani-kanina lamang. Ilang minuto pa ang lumipas ay nagpasya na siyang gumayak. Magandang araw ho. Ako ho pala ang pinapunta ni Tiang Rosana na maglilinis ng bahay ni Kagawad ngayong araw. Saad niya pagkabukas ng isang lalaki sa bakal na gate ng bahay na pinuntahan. Pasok ho kayo. Nandito ho si Kagawad sa may sala. Saad ng guard doon. Nagtuloy-tuloy siya sa loob ng bakuran patungo sa loob ng konkretong bahay. Hindi naman kalakihan iyon, pero dahil nag-iisa na lamang sa buhay si Kagawad na madalas ay busy rin sa trabaho, ay once a week itong nagpapalinis ng buong bahay nito. Ikaw ba ang pinapunta ni Aling Rosana? Saad nito matapos tumayo at itiniklop ang gamit na laptop. Oho, Amanda nga po pala. Pagpapakilala niya sa sarili na inilahad pa ang kamay. Hindi niya alam na may kabataan pa rin pala ang lalaking iyon. Ang akala niya kasi ay may edad na. Tumango lang ito pagkatapos makipagkamay sa babae. Mabuti naman at tumating ka bago ako umalis. Saad nito. Halika at itur lang kita ng mabilis sa bahay ko. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad. Sinundan niya naman ito kahit saan magpunta. Nabanggit ba ni Aling Rosana na matikuloso ako lalo na sa banyo at kusina? Huwag kang mag-alala at sobra-sobra naman lagi ang pasahod ko. Anito habang ipinapakita sa babae ang parte ng bahay na kailangang linisan. Oo nga pala, umuwi ako tuwing tanghali para magtanghalian, but just in case na hindi ako makabalik, kunin mo na lang ang sweldo mo sa ibabaw ng ref. Kung may katanungan ka, lumapit ka lang kay Ben na nasa labas. Siya ang security guard ko dito. Sige po, Kagawad. Maraming salamat po. Wika niya sa kausap na lalaki. Tumango lang ang lalaki at napagpasyahan ng umalis. Sinimulan niya agad ang paglilinis ng bahay. Nag-start siya sa kusina nang makitang tambak ang hugasin. Samantalang paminsan-minsan ay tinitingnan ang oras sa telepono para paalalahanan ang asawa tungkol sa may sakit na anak. Kahit busy ay hindi niya maiwasang mag-isip kung naaalagaan ba nito ang anak, lalo na at tulog pa ito nang iwan niya. Pagkalipas ng 4 na oras ay natapos siya sa paglilinis. Lagpas na ng 12 noon iyon. Medyo nakakaramdam na siya ng gutom pero kaya pa naman niya tiisin dahil patapos na rin naman siya sa ginagawa. Ilang sandali pa ang lumipas noong dumating na si Kagawad Eric. Oh, nandito ka pa pala. Bit-bit ang 2 malalaking paper bag. Nagulat ito nang madatnan ang babae sa sala. Paalis na po ako. Saad niya lang. Kumain ka na ba? Tanong pa nito na nagtuloy-tuloy sa kusina. Ibinaba nito ang mga dalahin sa ibabaw ng lamesa. Hindi naman siya nakaimik sa naging katanungan nito. Halika, kumain ka muna bago ka umuwi. Alok ng lalaki. Mula sa daladalang malalaking paper bag na may lamang pagkain ay inilabas nito ang isang naka-styrofoam na lunchbox. Galing ito ng meeting kung saan may inihandang tanghalian sa lahat ng mga naroroon. Dumaan rin ito sa paboritong restaurant na madalas nitong pagbilhan ng makakain dahil hindi ito nagluluto sa bahay. Salamat ho, Kagawad, pero pwede po bang dalhin ko na lang yan pa uwi? Sampit niya nang makaramdam ng hiya dito. Oo naman. O, 2 nang dalhin mo. Saad pa nito na ipinasok ang 2 styrofoam sa loob ng plastic bag.
Sinilip nito ang itaas ng ref kung nandun pa ang sobre na naglalaman ng sahod ng babae at noong makita na naroroon pa ay ito na ang kumuha at nag-abot dito. Salamat ha, pagpasensyahan mo na at inabot ka ng ilang oras sa paglilinis ng bahay ko. Inilibot pa nito ang paningin sa paligid at masaya naman sa serbisyong ibinigay ng bagong tagalinis ng bahay. Wala ho iyon, ginawa ko lang po ang trabaho ko. Wika niya naman na pagkaraan ng ilang sandali ay nagpaalam na rin. Bago umuwi ng bahay ay bumili muna siya ng ilang kilong bigas, mga delata at gamot ng anak. Tuwang-tuwa siya sa natanggap na pera dahil mas sigit pa iyon sa sahod na nakukuha sa maghapong paglalaba. Tama nga ang sabi ng tiyahin at maganda magpasahod ang kagawad. Ricardo, bakit hindi mo pa napainom ng gamot ang bata? Bulyaw niya sa asawa pagkatapos pakiramdaman ulit ang noo ng anak nang mailapag na ang lahat ng pinamili sa kusina. Naabutan niya ang dalawa na nanonood ng TV, si Ricardo na nakahiga sa maliit nilang sofa at si Totoy na nakahilata rin sa sahig na sinapin na ng banig. Paano ko pa iinumin ng gamot wala naman siyang lagnat? Pasigaw ring saad ng lalaki. Anong wala? Tingnan mo at mainit na naman. Naiinis niyang saad. Ano ka pa naman? Yan nga lang ang pinapakiusap ko sa'yo, hindi mo pa magawa? Makapagsabi ka naman, parang wala akong ginagawa dito kapag umalis ka. Inis na rin itong pakli. Pumatayo ito at tumiretso sa kusina at lumiwanag ang mukha nang makita ang mga pinamili ng kabiyak. Ang dami nito ah. Mukhang malaki ang nadilihensya mo ngayong araw. Nakangisi nitong sambit habang naghahalongkat doon. Kinuha nito ang isang lunchbox at kumain mag-isa. Hindi man lang tinanong kung kumain na ba ang asawang siya naghanap buhay noong araw na iyon. Samantalang inis na ba niya lang naman ito. Ganito talaga ang ugali ng lalaki. Bukod sa may pagkabatugan sa paghahanap ng permanenteng trabaho ay makasarili rin. Hindi naman ito ganito noon. Noong halos pangakuan siya na ibibigay nito ang langit at ang mga bituin, sagutin lang niya ito. Tanda niya pa, napakabait ng lalaki noon, lalong-lalo na sa mga magulang. Palagi itong nagbibigay ng pasalubong sa tuwing aakyat ng ligaw sa kanya. May maganda rin itong trabaho noon bilang security guard ng isang mall. Actually, doon nga sila nagkakilala. Pero noong natapos na ang kontrata nito, ay hindi na naghanap pa ng ibang maganda-gandang trabaho. Siya na lamang ang inasahan nito sa lahat ng bagay, lalo na sa mga bayarin sa bahay. Hindi na natuloy ang ipinangako nitong pakasalan siya nang ilang buwan pa lamang ng kanilang pagsasama ay mabuntis na siya nito. At noong manganak siya at hindi na makapagtrabaho, ay tsaka lang ito napilitang pumasok as a construction worker. Kung tutuusin, mahal niya naman ang lalaki. Pero sa tuwing nagigipit sila at wala man lang makain, ay wala nagagawa ang pagmamahal na iyon, lalo na kapag walang pambili ng pangangailangan ng anak sa tuwing nagkakasakit. Gusto man niya itong iwan, pero nananaig pa rin ang kagustuhan niyang maging buo ang pamilya para sa kapakanan ng bata. Bagamat gutom na rin, ay inuna niya munang asikasuhin ang anak noong mga oras na yon. Pinihisan niya ito ng malinis na damit at pagkatapos pakainin ng biniling prutas ay pinainom ulit ito ng gamot. Amanda, pwede bang ikaw muna ulit ang maglinis sa bahay ni Kagawad? Masama ang pakiramdam ko eh. Iyon ang natanggap niyang text messages na nanggaling sa tiyahing si Rosana nang i-check niya ang telepono noong umagang iyon. Kasalukuyan na siya noong naghahanda para pumunta sa kaibigan nagpapalaba ng mga damit. Natigilan siya bigla nang mapag-isip-isip na doon na lamang siya pupunta kay Kagawad. Mas malaki kasi ang sahod doon. Isa pa, hindi masyadong pagod ang katawan niya pagkatapos. Bukas na lamang siya pupunta sa bahay ng kaibigan upang makapaglaba. Sigurado naman na maiintindihan siya nito. Oh, Amanda, ikaw ulit ang pinapunta ni Aling Rosana? Malaki ang pagkakangiti ng Kagawad nang makita ang babae. Oho masama daw ang pakiramdam ni Chang. Nilaki pa niya rin ng pagngiti ang sinabing iyon sa lalaki.
Naku, parehas pala kami. Ako rin, tinrangkaso ng ilang araw. Pero magaling na rin naman. Kaya nga nakaligo na ako today. Hindi nga lang ako papasok pa sa trabaho at magpapalakas pa ng konti. Halika, kumain ka muna ng breakfast. Nako, wag na po. Tapos na po ako mag-almusal. Wika niya rin. Pansin niya ay tinapay at kape lang ang kinakain ng lalaki noong umagang iyon. Hindi gaya sa nakagawian nito na may bacon at pancake at kung ano-ano pa. Ganun ba? Sige at doon muna ako sa porch para hindi makaistorbo sa'yo. Nangingiti nitong Saad habang dala sa isang kamay ang isang basong kape. Tumango lang naman siya. Mabuti at naisip iyon ng lalaki dahil nahihiya siya na kumilos habang nandoon ito. Ilang sandali pa ay nagsimula na siyang maglinis ng bahay. Ano ho pala ang kakainin ninyo sa tanghalian, kagawad? Tanong niya nang magtatanghalian na ay hindi pa rin naalis ang lalaki para bumili ng makakain. Tapos na siya noon sa paglilinis at kasalukuyan ng itnatabi ang mga ginamit. Tiningnan niya ang ref nito sa pag-aakalang may nakatabi na itong pagkain doon, ngunit walang laman iyon. Hindi ko rin alam eh. Wala ang guard ko para mautusang bumili. Sagot nito na hindi man lang siya nilingon. Gusto niyo ho ako na lamang ang bibili ng mga kain niyo? Presenta niya dito. Nako, wag na at wala akong kumpiyansa sa mga lutong ulam sa kanto. Kung pwede nga lang na ako na lang ang magluto ng makakain ko pero hindi naman ako marunong. Natatawa nitong pakli. Sa sinabing iyon ng lalaki ay nagkaroon siya ng idea. Hindi muna siya aalis hanggat hindi ito naaasikaso. Nakakakonsensya kasi na iwan ito sa ganoong kalagayan. Naalala niya na walking distance lang doon ang talipapa. Bibili na lamang siya ng maluluto roon at ipagluluto ang lalaki. Naawa siya at kagagaling pa lang nito sa sakit ay baka mabinat kung malipasan ng gutom. Sandali siya nagpaalam dito na lalabas lamang. Maya-maya pa nang bumalik ay may dala-dala na siyang mga rekado pang tinola at agad na nagluto. Nagulat na lamang si Kagawad Eric nang makita siyang busy na sa kusina. Magmula nang mamatay ang asawa nito ay hindi na nagamit pa ang kusinang iyon. Never rin naman itong nasubukang magluto dahil bata pa man ay may cook na ang pamilya nito. Mayaman ang angka ng lalaki na karamihan ay pumasok rin sa politika. Sa mga oras na iyon ay tila ba nanumbalik ang liwanag sa parting iyon ng bahay ng Kagawad. Humahalimuyak ang amoy ng niluluto ni Amanda na tila ba masaya sa ginagawa nito. Pinakatitigan ito ng lalaki habang may kalakip ng ngiti sa mga labi. Bigla nitong naalala ang yumaong asawa. Namiss nito ang kabiyak na malugod itong pinagsisilbihan noon. Dahil doon ay nalungkot ito at itinuon na lamang ang pansin sa harapan ng laptop. Ilang taon na rin na mag-isa ito sa buhay at sa dinami-dami na nagtatrabaho dito, labas-masok sa bahay nito, si Amanda lamang ang nagbigay ng malasakit dito upang ipagluto ito. Halika po, kumain na kayo, saad niya nang mairedy na ang lamesa. Pumatayo ang lalaki at naglakad papuntang dining area. Salamat Amanda ha, hindi ko akalain na paglulutuan mo pa talaga ako. Tara, saluhan mo ko, saad naman ito. Hindi na siya humindi pa dahil kanina pa rin siya nagugutom. Habang kumakain ay nakapagkwentuhan sila. Doon niya nga nalaman na bata pa pala ang Kagawad. Nasa early 40s pa lamang ito. May isang anak sana ito, ngunit namatay iyon kasabay ng asawa noong ipanganak ng babae ang bata. Doon ay nakapagpalagayan sila ng loob. Kasalukuyan na niyang hinuhugasan ng mga platong pinagkainan nang biglang sumulpot si Eric sa likuran niya. Sa gulat ay napaharap siya rito at hindi sinasadyang maglapit ang kanilang katawan. Nakita niya na ibibigay na sana ng lalaki ang sobre na naglalaman ng sahod niya pero kapas sila natigilan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa sumunod na sandali ay hindi na niya namalayan ng lumapit pa ang mukha ng lalaki at balak sanang tumbukin ng mga labi nito ang mga labi niya nang pumaatras siya, dahilan upang matauhan din ito. Sorry ho, pero may asawa at anak na ho ako.
Pagpapaalala niya dito sa gusto sana nitong gawin. Pagpasensyahan mo na rin ako ha. Na-carried away lang siguro. Medyo matagal na rin kasi. Sambit naman ng lalaki na sandaling pinutol ang sasabihin. Naintindihan naman niya ang tinutukoy nito. Tama na yan, umuwi ka na. Sobra-sobra na ang extra service na ibinibigay mo sa akin. Natatawa pang saad nito. Eto, kapag kuwan ay abot nito sa sobrang hawak. Tatapusin ko lang po ito para wala na kayong alalahanin pa. Saad niya lang at ipinagpatuloy ang ginagawa. Hindi niya alam na palihim pa rin siyang pinagmamasdan ng lalaki. Habang pauwi ay sandaling sumagi sa isipan niya ang tagpong muntika na siyang halikan ni Kagawad Eric. Ngunit sa kabila ng nangyari ay hindi naman siya nabahala o nailan sa presensya nito sa sumunod pang mga minutong pananatili sa bahay nito kanina. Kahit magpahanggang ngayon, wala siyang ni anumang grudge sa lalaki. Sigurado naman kasi siyang hindi nito iyon sinasadya. Nalungkot lamang siya dahil sa kabila ng kabutihan ng lalaki ay wala pa rin itong nakikitang katuwang sa buhay na maipapalit sa yumaong asawa nito. Sa maikling panahon na pagkakakilala niya dito ay nasaksihan niyang may mabuting loob ito. Sandaling niya tuloy itong na-compare sa kanyang asawa. Kung tutuusin ay walang-wala si Ricardo dito. Ang lamang lang ng asawa ay bata pa ito. Actually, matanda nga siya sa asawa ng 5 taon. Mas may pinag-aralan din siya kaysa dito. Maging ang personalidad niya ay mas angat sa lalaki. Pagdating sa mga pagdedesisyon sa maraming bagay, siya ang mas nasusunod pero kahit ganoon ay nirerespeto niya ang lalaki at kinukonsider pa rin itong haligi sa kanilang tahanan. At kahit may pagkabatugan ng asawa at madalas ay nakukompare niya ito sa ibang lalaki, kahit kailan ay hindi niya magagawang pagtaksilan si Ricardo. Tuwang-tuwa siya nang makita ang halagang ibinigay sa kanya ng Kagawad. Halos doble ang ibinigay nito ngayon kaysa noong nakaraan. Tamang-tama at bayaran na ng ilaw at kuryente. For the longest time, ay ngayon niya lang ulit mababayaran ng sabay ang dalawa. Natutuwa siya at kahit papaano ay nakakaahon sila sa pang-araw-araw at dahil iyon sa paglilinis niya ng bahay ng lalaki, linggo-linggo na sila samahan rin ng halos araw-araw na paglalabada. Ricardo, ano ka ba at pati ang bata ay sinasama mo dito? Nagagalit niya saad nang madaanan ng asawa sa labas ng bahay ng kaibigan nito na nakikipag-inuman na naman. Naitaas niya pa ang isang kilay noong makitang nakikisali rin ito sa sugal na nilalaro ng mga kabarkada nito. Kinuha niya ang bata na noon ay mukhang inaantok na, katatapos niya lang noong tumanggap ng labada. Sa isip niya, kahit pa may konting ipon na, ay mas maganda na may ekstrang pera pa para may mauhugot sa oras ng kagipitan. Pag-uwi ay inilapag niya ang bata sa crib nito upang makatulog ito ng maayos. Pagkatapos ay pumunta siya sa kwarto para ilagay ang kinitang pera sa wallet na pinakatatago sa ilalim ng banig na hinihigaan. Namangha siya nang hindi na makita ang wallet roon. Hinanap niya iyon at agad rin namang natagpuan sa sahig. Bukas na at wala ng kalaman-laman. Ang 3,000 inipon niya mula sa paglalabada, pati na ang natitira sa sahod mula sa paglilinis ng bahay ng Kagawad. Lahat ng mga iyon ay parang bulang biglang naglaho. Halos umusok ang ilong niya sa galit na nararamdaman. Sino pa ba ang kukuha ng mga iyon kung hindi ang asawa lamang? Ang asawa na wala nang ginawa kung hindi magbigyan ng sakit ng ulo niya. Walang hiya ka talaga, Ricardo. Hindi ka na nakontento sa paglalasing mo araw-araw? Ngayon nagsusugal ka na rin? At ginamit mo pa ang perang pinaghirapan ko? Nanggagalaiti niya saad habang mabibigat at malalaki ang mga hakbang na ginagawa papalapit sa lalaki. Napatingin lang ito sa kanya. Asan na ang pera ko? Hinampas niya ito sa balikat. Teka lang at kita mo ang nananalo na ako? Saad nito na tila ba ayaw magpaestorbo sa paglalaro. Ibalik mong pera ko ngayon din. Bulyaw niya dito. Maya-maya pa ay tuwang-tuwa ang lalaking nagtatalon at pagkatapos ay kinabig ang lahat ng perang nasa gitna ng lamesa kung saan naroroon rin ang iba pang bote ng beer na iniinom ng mga ito.
"Oh, ayan ang pera mo." Padabog na ibinigay ni Ricardo ang perang inipon niya sa kanya at ang ibang napanalunan nito ay ibinulsa. Magkasalubong ang mga kilay niyang tiningnan lang ito pati na ang tatlong kaibigan na kasama nitong nagiinuman at nagsusugal noong mga oras na iyon. Pagkatapos ay dali-dali na siyang umuwi nang maalalang mag-isa lang ang anak sa loob ng bahay. Ilang minuto pa ang nakakalipas. Noong pagpasok niya pa lamang sa kanilang bahay ay laking gulat niya nang maabutan ng anak na nagsusuka na sa higaan nito. May konting duguring lumalabas mula sa ilong nito. Nataranta siya at mabilis na binuhat si Tutoy. Nag-hysterical na siya nang lumabas ng bahay habang tawag-tawag ang pangalan ni Ricardo na nakuha rin naman agad ang pansin niya. Kumaripas ito ng takbo papalapit sa mag-ina na makitang umiiyak si Amanda, karga-karga ang nangihina ng anak. Sa ospital ay sumailalim ng iba't ibang test ang bata. Kinailangan itong magstay doon para maobserbahan ng mabuti kung anong naging sanhi ng pagsusuka at pagdurugo ng ilong nito. Samantalang walang tigil naman ang bangayan nila at sisihan sa isa't isa. Kinabukasan ay pinadalhan siya ng text messages ng kagawad para magtrabaho ulit sa bahay nito. Kahit pa nasa ospital pa rin ang anak, ay pumunta siya sa bahay ng lalaki dahil kailangan nila ng malaking pera para sa patuloy na pagpapagamot sa anak. Palungkot siyang pumunta noong araw na iyon. Hindi naman na nagtanong pa si Eric dahil nagmamadali na itong umalis dahil sa nakatakdang meeting. Pagkalipas lamang ng ilang oras ay umuwi ang lalaki para makapagtanghalian sa bahay. Balak nitong bumalik sa trabaho agad-agad, ngunit nang matagpuan si Amanda sa loob ng sariling banyo ay natigilan ito. Paano'y humihikbi ang babae sa pag-iyak habang tinatapos ang gawain. "Amanda, anong nangyayari sa'yo? May problema ka ba?" Nilapitan siya nito na may pag-aalala. Samantalang umiiling-iling lang siya. Nalaman niya sa asawa na dumating na ang resulta ng blood test ng anak at ayon doon na dengue daw ang bata. Kung kaya kinakailangan nitong magstay sa ospital ng ilan pang mga araw. Naghalo-halo ang kaba at takot sa dibdib niya. Masyadong maliit pa si Tutoy para pagdaanan ng ganoong sakit. Ang pagkakaalam niya pa, madalas sa mga batang nagkakadengue ay hindi nakakaligtas. Masakit na ang ulo niya sa pag-iisip ng kalagayan nito, pati na rin kung saan sila hahanap ng pera para pangtustos sa pangangailangan nito sa ospital. Hindi niya mahinuha na kapos na nga sila sa buhay ay nagkasakit pa ng malubha ang kanilang anak. Samantalang napatitig lang sa kanya ang lalaki. Sa mga mamasa-masa niyang labi, pati na sa puting t-shirt niya na nabasa rin sa tubig habang nililinis ang shower room ng lalaki. Dahil doon ay bumakat ang undergarment niya sa pangtaas na suot na iyon. May kung anong init ng katawan ang naramdaman noon ni Eric sa nakitang ayos ni Amanda at hindi na ito nagdalawang isip pa na lapatan agad ng halik ang mga labing iyon ng babae. Sa simula ay tumanggi siya ngunit para lamang makalimutan ang problema kahit sandali ay pumayag na rin. Ngunit ang simpleng paghahalikan na iyon ay nauwi sa kama at doon ay iniraos nila ang init ng katawan. Natauhan na lamang siya na makita ang sarili na wala ng saplot, katabi ito at kayakap. Napabalikwas siya ng tayo noong mga oras na yon at agad na nagbihis ng damit habang humahagulgol. Ngayon niya lang napagtanto na sa kabila ng kinakaharap na problema sa anak, ay dinagdagan pa niya iyon ng panibagong problema. Napagtaksilan niya ang asawa. Bumangon si Eric upang kausapin siya ng mahinahon. Lalapitan na sana siya nito nang umatras siya at pigilan ito noong pakahawakan na sana siya. Palabas na siya ng bahay nang habulin ng lalaki para ibigay ang sobre na naglalaman ng sahod niya noong araw na yon. Tinanggap niya naman iyon at agad nang umalis. Sakay ng bus papuntang ospital ay tiningnan niya ang laman ng sobre. Nagulat siya nang makitang triple ang halaga noon sa pangkaraniwang ibinibigay sa kanya ng lalaki. Doon ay naipikit niya ang mga mata at napahagulgol ulit.
Marahil kabayaran iyon sa ibinigay niyang extra service noong araw na iyon. Ang kakaibang extra service na hindi niya dapat ginawa. Iminulat niya ang mga mata at pinakalma ang sarili. Masakit man sa dibdib na napagtaksilan niya ang asawa, ay may relief siya naramdaman dahil at least sa ginawa niya ay may panggastos na sila sa ospital. Lumipas ang ilang araw at naging malubha ang batang si Totoy. Kinailangan nitong sumailalim sa blood transfusion dahil patuloy na bumababa ang platelets nito. Dahil doon ay dumoble ang bills nila sa ospital kung kaya pinahanap niya ang asawa ng mauutangan ngunit bumalik itong bigo. Apparently, ang mga kaibigan na laging kasakasama sa inuman ni isang kusing ay hindi man lang tumulong sa kanila. Kung kaya siya naman ang lumakad. Lumapit siya sa mga kaibigan at kamag-anak. Nakakuha siya ng pera pero hindi rin sapat. Doon niya naisip na pumunta ulit kay Kagawad Eric. "Sir, nasa loob po si Amanda. Hinihintay kayo." Bungad ng security guard nito nang dumating ito alas 5 na ng hapon. Kumunot ang noo ng kagawad. Hindi naman ngayon ang schedule ng pagpapalinis nito ng bahay at sa ganitong oras ay napaka-unusual na pumunta roon ang babae. Dagli nitong hinanap si Amanda sa sala at kusina ngunit hindi nito iyon natagpuan doon. Hanggang sa mapadpad ito sa kwarto at mula roon ay rinig nito ang labiswis ng tubig na nanggagaling sa bathroom nito. Pumasok ito roon at bumungad agad rito ang humutubad na babae. Naliligo sa shower room ng banyo. Napamaangang kagawad habang pinagmamastang mabuti si Amanda. The way na kumilos ito ay para bang inaakit nito ang lalaki upang sumamang maligo sa loob ng shower room nito. Hindi naman ito tumanggi sa paanyayang iyon at sa mga sumunod na sandali, sa parteng iyon ng bahay ng kagawad ay muli nilang pinagsaluhan ang init ng kanilang katawan. "Amanda, gusto mo bang pag-usapan natin kung ano ang bumabagabag sa kalooban mo?" Tanong na nito sa babae. Nang simula pa kanina ay wala na itong imik. Kasalukuyan na sila noong nagbibihis ng kanya-kanya nilang damit. Hindi lang naman siya sumagot. "Amanda, I know this is not who you are. Naintindihan ko na nadala ka lang sa akin noong nakaraan pero ngayon, sabihin mo sa akin, may problema ka ba? May problema ba kayong mag-asawa?" Sa itinanong nito ay doon na siya napahagulgol ng pag-iyak. "Ang anak ko po kasi kagawad na dengue. Kailangan ko po ng malaking halaga para pangbayad sa ospital." Kumpisal niya dito. "I'm sorry po pero ito lang ang naisip kong paraan para magkaroon ng pera." Sa pagsasabing iyon ay naiyuko niya ang muka sa naramdamang hiya. "Amanda," sambit nito sa pangalan ng babae dahil rin sa frustrasyon na narinig mula rito. "I am grateful sa nangyari sa atin. Alam mo na may pagtingin ako sa iyo, pero hindi mo kailangan na gawin ito. Tutulungan naman kita kahit walang mangyari sa pagitan natin." Malumanay na saad ng lalaki. Naitaas niya naman ang mukha at itinutok ang paningin dito. "Mahal kita. Willing akong tumulong kahit walang kapalit." Sinserong wika ng lalaki. Ang mga salitang iyon na binitawan ng kagawad ay baon-baon niya kalakip ang malaking halagang nasa kamay niya ngayon. Ewan ba kung bakit paulit-ulit na tumatakbo iyon sa kanyang isipan. Hindi lang iyon, tumatagos rin ang mga salitang iyon sa kaibuturan ng kanyang puso. Narealize niya na may tao palang ganun. Willing magbigay ng walang hinihinging kahit anong kapalit. Willing magmahal kahit pa alam nitong may asawa na siya at willing magpagamit kahit pa sa huli ay wala rin itong mapapala. Teka, wala nga ba talaga itong mapapala sa kanya? Kanina lang may naramdaman siyang saya sa puso niya habang ibinibigay ang sarili sa lalaki. "Ang daming pera nito ah. Kanino ito galing?" Tanong ni Ricardo sa kanya nang makapasok siya sa unit na pinaglalagakan kay Tutoy sa ospital. "Kamusta na si Tutoy?
Saad niya lang na binaliwala ang katanungang iyon ng asawa. Bumubuti na ang pakiramdam niya. Sabi ng doktor, kapag bukas ay bumalik na sa normal ang platelets count niya at wala na makitang problema sa dugo niya, ay pwede na siyang umuwi. Saad pa nito. Gumaan ang loob niya sa narinig mula sa asawa. Muli ay pinakatitigan niya ang bata na kasalukuyang may oxygen pa rin nakapasok sa ilong at bibig. Diyan ka muna ha. Bantayan mo muna ang bata at magbabayad lang ako ng bill natin. Pwede bang umuwi na muna ako para makapagpahinga? Bukas na ako babalik. Paalam nito. Hindi na siya umimik pa. Kumuha na lang siya ng katiting na pera mula sa hawak nito para may magastos habang nasa ospital. 5,000 na lang ang natira sa 50,000 na ibinigay ko sa iyo kagabi? Bulalas niya pagbalik ng asawa kinabukasan. Tanghaling tapat na ito nakarating. Siyempre, malaki kaya ang bill si Tutoy. Binawasan mo pa ng 5,000 kagabi. Tapos kumain pa ako sa labas bago umuwi sa bahay para diretso na ako makapagpahinga. Sagot naman ng lalaki. Magkano ba ang bills? Tanong niya rin dito. Naiwan ko sa bahay ang resibo. Pero okay na. Binayaran ko na, pati yung iba pang mga gagawing test sa kanya ngayong araw. Saad lang nito kasabay ng pagkamot sa ulo. Nakaramdam siya ng relief sa sinabi nitong bayad na ang follow-up test na gagawin sa anak ngayong araw na ito. Ngunit bigla rin nag-init ang ulo nang maamoy niya ang hininga ng lalaki. Bagong ligo itong pumunta roon pero amoy alak ang bibig nito. Uminom ka kagabi no? Bakas ang galit sa mukha niyang tanong. Hindi nasa ospital si Tutoy, mag-iinom pa ba ako? Agad itong tumalikod ng pabulaanan ng paratang niya. Tiningnan niya lang ito ng masama. It was obvious na nagsisinungaling ang lalaki. Ayaw niya lang gumawa ng eksena dito dahil nasa public area sila. Pero once na malaman niya na nagawa pa nitong uminom sa kabila ng kalagayan ng anak at ng financial status nila, hindi niya alam kung anong magagawa sa lalaki. Everyday na lang ay malaki ang nababawas sa pagmamahal niya dito sa mga pinagagawa nito. Amanda, bakit ka pa pumunta dito? Dapat nasa ospital ka ngayon, binabantayan ang anak mo. Saad ni Eric nang maabutan nito si Amanda sa loob ng bahay nito na kasalukuyan nagluluto ng tanghalian. Itinabi nito ang biniling pagkain dahil hindi naman ito inaasahan na pupunta doon ang babae. Araw ng schedule nito sa paglilinis but knowing na nasa ospital pa ang anak nito ay akala nito na mag-skip ang babae sa trabaho. Mabuti na ang kalagayan ng anak ko. Actually, maya-maya ay lalabas na siya ng ospital. Dinaanan lang kita dito dahil I'm sure wala ka pang nakukuhang maglilinis ng bahay mo. Sagot naman niya habang inihahanda na ang lamesa. Hindi ka na sana bumili pa ng pagkain. 2 putahe ang niluto ko. Hanggang bukas mo ng mga yon. Sambit niya pa. Tila naninibago naman ang kagawad sa mga ikinikilos ng babae na sinundan lang ito ng tingin. Kumain ka na. Dumaan lang talaga ako dito para pagsilbihan ka. Anya pa habang nakangiti. Hindi mo man lang ba ako sasaluhan kahit sandali? Tanong nito nang pumaupo na sa upuan. Hindi na. Kanina pa ako rito. Baka gising na si Tutoy at hinahanap na ako. Tapik naman niya sa balikat nito. Pinakiramdaman nito ang tapik na iyon. Malumanay iyon na tila ba may kasamang concern. Teka, humugot ang lalaki sa bulsa at kinuha ang wallet nito. Kapag kuwan ay kumuha ito ng pera doon at iniabot kay Amanda. Ito, saad pa nito. Hindi na, malaki ang perang ibinigay mo sa akin noong nakaraan. Kung tutuusin, may utang pa nga ako sa'yo. Sambit naman niya, kasabay ng marahang pagtulak sa kamay nito na may hawak na pera. Sabi ko naman sa'yo, tulong iyon, walang kapalit. Wika rin ang lalaki. Hindi naman ito kapalit. Masaya lang ako na pagsilbihan ka, Eric. Matamis na ngiti ang inilakip niya noong sabihin iyon. Napamaang naman ang lalaki.
Iyon ang unang beses na tawagin niya ito sa pangalan nito. Parang musika iyon sa tenga ng kagawad. Nagningning ang mga mata nito. May kung ano rin itong naramdaman sa dibdib. Wariba ay nabanaagan nito na may pagtingin na rin dito si Amanda. Samantalang pumihit siya patalikod upang makaalis na nang pigilan siya ng kagawad. Hinawakan nito ang kamay niya at marahang hinila papunta sa katawan nito. Hahalikan na sana siya nito sa mga labi nang muli niya itong pinigilan. Iniharang niya ang hintuturo sa mga labi ng kaharap. Tinitigan niya ang mga matang iyon ng lalaki. Mahalata doon ang pananabik dito, ngunit ipinagpatuloy niya ang pag-alis. As much as she wanted na pakahagkan din ito, ay kailangan niyang pigilan ang sarili. Oo, nahulog na siya ng tuluyan dito pero nagtatalo ang isip at puso niya. Nakukonsensya siya sa ginawang pagtataksil sa asawa pero hindi naman niya maikakaila na maligaya siya sa tuwing nasa piling ng kagawad. Sa mga nagdaang araw ay bumalik na sa dati ang pamumuhay nila. Tuluyan nang gumaling si Totoy. Samantalang si Ricardo ay nagkaroon na ng lakas ng loob na mag-apply ng trabaho at di nga nagtagal ay natanggap ito bilang isang security guard sa isang establishmento. Nabisi naman siya sa pagtanggap ng labada dahil bumalik na rin ang tiyahin si Rosana sa paglilinis ng bahay ng kagawad. Dala niya ang anak sa tuwing maglalabas sa bahay ng mga kaibigan. Hinahayaan niya lang itong maglaro habang binabantayan rin ang bata. Dumating ang araw ng sweldo ni Ricardo at dahil matagal na itong hindi nakakainom kasama ang mga kaibigan ay sinamantala nito ang pagkakataong iyon kahit na masungit ang panahon. Walang ilaw ang buong lugar nila dahil may bumagsak raw na poste sa kanilang lugar sanhi ng malakas na hangin. Alas 5:30 pa lamang ng hapon ay madilim na sa paligid gawa ng pabugso-bugso ring ulan. Gamit ang gasera ay binuksan niya ang takip ng kaldero ng nilulutuang sinigang na bangus nang maalalang nakaligtaan niya palang bumili ng pangpaasim. Tamang-tama naman ay dumating si Ricardo na lulugo-lugo. Napabuntong hininga lang siya. Marahil ay napagdesisyonan ng mga kaibigan nito na magsiuwian na rin gawa ng sama ng panahon. Mabuti at umuwi ka na. Pwede bang bantayan mo muna si Tutoy? May bibilhin lang ako sa tindahan sa kabilang kanto. Saad niya dito. Pinatay niya muna ang kalan at nagdesisyon na ipagpatuloy ang pagluluto pagkabalik. Hindi naman nagsalita ang lalaki. Kumumpas lang ito na tila ba pinagtatabuyan na siya. Hoy, ang gasera ha, malakas ang hangin. Paalala pa niya sa asawa na pinukulan pa ng tingin ang butas sa kisame kung saan nalusot ang malakas na hangin na nagpapaikot-ikot sa kanilang maliit na barong-barong. Hindi naman na siya pinansin pa nito kung kaya lumabas na siya ng bahay. Hindi na siya gumamit ng payong noong sandaling iyon, basta mabilis na lamang niyang nilakad ang pinakamalapit na tindahan. Hindi niya alam na sa ilang saglit lang na pagkakawala niyang iyon ay maaabutan niya ang bahay na nagliliyab na sa apoy. Nagkakagulo na rin ang mga tao roon. Ang iba ay nakikiisyoso at ang iba ay sinusubukang patayin ng tila kakasimula pa lamang na sunog, ngunit halos kalahati na ng bahay ay kasalukuyan ng tinutupok ng apoy. Namilog ang mga mata niya, kasabay ng pagbitaw sa biniling bagay na hawak-hawak ng isang kamay. Tutoy? Sambit niya sa pangalan ng anak. Sinubukan niyang pasukin ang bahay pero pinigilan na siya ng mga taong naroroon, kabilang na ang mga kapitbahay. Ang anak at asawa ko nasa loob. Tulungan niyo sila, parang awan niyo na. Pagmamakaawan niya saad sa mga ito. Nagsimula na rin magunahan sa pagtulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ilang beses siya nagsisisigaw na tulungan ang kanyang mag-ama. May ilang kalalakihan na nagtangkang pumasok doon, ngunit napangungunahan ang mga ito ng takot. Maya-maya pa ay nagsidatingan na ang mga ilang bumbero at emergency vehicle na noon ay active sa pagroronda dahil nga sa mga sakunang pwedeng mangyari dulot ng masungit na panahon.
Agad ang mga itong kumilos at sinimulang patayin ng apoy. Sa kalagitnaan ng pakikipagbuno ng mga ito sa naglalakihang apoy at nagkakapalang usok sa bahay nila Amanda ay ang paglabas ng isang lalaki mula roon. Yakap nito ang isang batang nakabalot sa basang kumot. Dumiretso ito sa kanya. "Eric?" Saad niya nang makilala ang lalaki. "I'm sorry, pero hindi ko kaya bitbitin ang asawa mo kaya lumabas na ako bago patuluyang lamunin ng apoy ang buong bahay." Humahangos na saad nito. Kasama pala ito sa mga nakasakay sa mga rumorondang emergency vehicle noong mga oras na iyon. Agad nitong ipinacheck ang bata sa mga medic na nandoon at maswerteng hindi man lang nawala ng malay si Tutoy sa makapal na usok na bumabalot sa kasalukuyang nasusunog na bahay. Nayakap niya ito ng mahigpit habang pinapanood ang anak na ligtas na sa kapahamakan. Kapag kuwanay, nilingon niya rin ang bahay na kasalukuyan ng nilalamon ng malaking apoy dahil na rin sa malakas na hangin. Napapikit na lamang siya sa isiping hindi na makakaligtas ang asawa sa sakunang sinapit ng sariling pamilya. Ilang oras pa ang lumipas nang maupula ang sunog. Abo na lamang ang natira sa maliit na barong-barong nila. Sa kasamaang palad, kasama nitong nasunog ang asawang si Ricardo na dahil sa kalasingan ay hindi na nagising pa at hindi na nakalabas ng buhay sa nasusunog na bahay. It was heartbreaking for her. Kung alam lang niya na magkakaganoon ay hindi na lang sana siya umalis sandali. "Hindi mo kasalanan, Amanda. Aksidente lang ang nangyari. Ang mahalaga, buhay pa rin ang anak mo." Sambit ni Eric nang sila na lamang ang natira sa katatapos pa lamang na libing ng asawa nito. Hanggang ngayon ay sinisisi niya pa rin ang sarili sa nangyari. Pero ano pa ba ang magagawa niya? Paulit-ulit mang sisihin ang sarili ay hindi na niya maibabalik pa ang buhay ni Ricardo. Karga niya noon si Tutoy at patuloy pa rin sa pagluha ang kanyang mga mata. Kahit naman ganoon ang asawa ay minahal niya pa rin ito. Kahit puro pasakit ang hatid sa kanya ng lalaki, ay kailanman ay hindi niya ninais na mangyari ito kay Ricardo. Kahit pa sa mga nagdaang buwan, ay may iba ng laman ang puso niya. Iyon ay si Eric. Oo, at magmula nang may mangyari sa kanila ng lalaki, ay hindi na siya sumiping pa sa asawa. Kaya nagkalakas na ito ng loob na maghanap ng trabaho sa kadahilan ng baka iyon ang dahilan kung bakit nalamig na siya dito. Pero kahit ganoon, ay pinakasamahan niya pa rin ito ng maayos. May guilt lang siya nararamdaman dahil ganito ang kinahinatnan ng buhay ng lalaki. "Saan ka na pupunta ngayon?" tanong ni Eric habang papalabas na sila ng sementeryo. "Hindi ko alam. Baka umuwi na lang kami sa probinsya at manirahan kasama ng mga magulang ko," sagot niya. "Amanda, alam ko hindi ito ang tamang panahon para mag-propose sa'yo pero hanggang ngayon hindi nawawala ang pagmamahal ko sa'yo. Hayaan mo sana akong tulungan kang alisin ang lungkot sa puso mo. Aalagaan ko kayong mag-ina. Hindi ko kayo pababayaan." Pagsumamo nito sa babae. "Eric, aaminin ko sa'yo. Napamahal ka na rin sa akin pero ikaw na rin ang nagsabi hindi ito ang tamang panahon. Kamamatay pala ng asawa ko." Saad niya lang. "Uuwi kami sa probinsya. Magpapahinga. Susubukang bawasan ng sakit ng mga nangyari. Pero babalik ako. Kung kailan, hindi ko alam." May luwas sa kanyang mga matang sambit. Marahang napatangulang naman ang kagawad. Naiintindihan naman ito si Amanda. Ayaw lang siguro nito na mapalayo ang babae. Pero sa sinabi nito ay aasa ito na isang araw ay tutuparin iyon ng minamahal. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan. "Aling Rosana, tigilan niyo po muna iyan at kumain ho muna kayo." Iyon ang sampit ni Eric nang dumating ito sa bahay nito galing sa trabaho. Gaya na nakagawian ay umuwi ito upang magtanghalian. Ngunit nagulat na lamang ito nang imbis na si Aling Rosana ang tumambad sa harapan nito ay si Amanda iyon.
Pagkatapos ng ilang buwang walang komunikasyon dito, ay sa wakas ay nagpakita na rin ito sa lalaki. Hindi na nila pinatagal pa ang sandaling iyon at agad na silang nagyakap. "Oh, Amanda, akala ko tuluyan mo na akong kinalimutan," sambit ng lalaki habang yakap-yakap siya ng mahigpit. "Sinubukan ko, Eric, pero hindi ko pala kayang pigilan ang tinitibok ng puso ko," saad niya naman. Kinuha nito ang mukha niya at hinalikan ang kanyang mga labi sa mga narinig nito mula sa kanya. "Nasaan na si Tutoy?" Hinanap agad nito ang batang iniligtas noon. "Nasa loob ng kwarto, natutulog," sagot niya naman. Magkahawak ang mga kamay nilang pinuntahan ng bata at mula sa pintuan ay pinakatitigan habang himbing ito sa pagtulog. "Masaya ako na makitang nandito na kayo sa piling ko. Magmula sa araw na to, diyan na sa kamang yan matutulog tayong tatlo. Ikaw at ang anak mo, ituring nyo ng bahay ang bahay ko. Dito, magiging isang buong pamilya na tayo," sambit pa nito. Wala namang paglagyan ng kaligayahan ng puso niya. Nawalan man ng totoong ama ang kanyang anak, ay may isang tao namang handang magpakaama dito. At nawalan man siya ng kabiyak, sigurado siyang pupuna ng lalaki ang pangangailangan na dapat ay patagal nang ibinigay ng namayapang asawa. Ilang buwan pa ang lumipas nang pakasalan siya ni Ricardo at sinimulan ulit na bumuo ng pamilya sa piling nito. Ito ang nagbigay ng kaganapan sa maaliwalas na buhay na pinapangarap lang noon. Hindi naman niya inasam na maging mayaman, ngunit sa piling ni Eric, hindi na niya nagawang maghirap pa. Sa piling ni Eric, naranasan niyang pagkamahalin ng sobra-sobra. Sa buhay, hindi habang panahon ay nasa ibaba ka lamang. Gagawa at gagawa ng paraan ng Panginoon para makaahon ka sa hirap. Gagamit siya ng mga instrumento para makamit mo ang pangarap mo at sa huli ay magtagumpay, lalo na at nagtataglay ka ng mabuting kalooban. Wakas. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento ng Jazz Amazing Stories. Hanggang sa muli.